Tay, kailan po ba tayo titigil sa ginagawa natin? Natatakot na po ako sa patong-patong na kasalanan natin sa Diyos. Tumahimik ka, Kenneth. Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Baka mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Alam mo naman na siguro kung anong kahihinat natin kapag sumaway tayo sa utos ng mga tao sa barangay na to. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya lang po Mas nakakatakot ang parusang tatanggapin natin dito kapag di natin ginawa ang ating tungkulin. Yan ang ipasok mo sa kukote mo. Bakit Tay? Dinadagata ba tong kapatid ko? Alam niyo, kayang-kaya ko naman yung ginagawa niya. Ayaw niyo lang kasi akong bigyan ng pagkakataon na ipakita din sa inyo ang kakayahan ko. Gusto ko rin makilala sa baryong to, Tay. Isa ka pa. Isa ka rin matigas ang ulo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na manahimik ka na lang dito sa bahay? Ayokong masali ka sa ganitong klase ng gulo, Kendra. Hayaan mo na lang kami nitong si Kenneth ang bahala sa lahat. Tingnan niyo, pag si ate ayaw niyong pagtrabahuin tapos ako yung gustong-gusto niyong isubo. Abay, natural. Babae yan eh. Alam ka namang isasabak natin sa gera ang isang babae. Saka isa pa. Subok ka na ng lahat dito. Ang galing kaya ng ginawa mo nung isang taon. Alam mo bang dahil doon ay sumikat ka? Kaya ngayong taon, magpasikat ka ulit. Hindi pwedeng lampasan ng mga kasama natin dito ang kakayahan mo. Kailangan ikaw ang magaling para patuloy tayo mabuhay ng may katahimikan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay. Ako na po ang bahala sa lahat. Ngayong taon, ako pa rin ang kikilalaning bayani ng baryong to. Mas lalong titingalain ang pangalan natin ni Tay. Yan! Ganyang fighting spirit ang gusto ko. Mahusay ka, anak. Mahusay ka talaga. Buwan na naman ng Hunyo. Piyesta na naman sa Baryo Tinago. Tuwing unang Biyernes ng Hunyo ay ipinagdiriwang ng mga taga-Baryo Tinago ang piyesta ng kanilang patron. Kaya naman napagpasyahan ni Kenneth na imbitahan ang mga kaklase na sina Jo Marie at Homer sa kanilang bahay. Hindi lang upang mas maging malapit pa sa kanila, kundi malaman na rin ng mga magulang niya na kahit papaano ay nagkaroon siya ng mga kaibigan sa pinapasukang kolehiyo. Jo Marie, Homer, sige na, sumama kayo sa amin sa piyesta. Promise, masaya dun sa amin. Tigilan mo nga kami, Kenneth. Di ba sinabi ko na sa'yo kanina na di ako interesadong pumunta sa cheap na piyestahan nyo? Pista-pista. Lubayan mo nga kami. Ang lakas ng loob mo magaya eh. Ano bang handang ipagmamalaki nyo sa amin, ha? Aso? Hindi mga pare. Bawal gawing pagkain ng alagang hayop. Pagbira naman kayo. Hindi kami naghahanda ng ganun. Alam mo, mas gugustuhin pa namin kumain ng karne ng mga aroganting tao kaysa paslangin at gawing pagkain ng mga mababait na alaga. Hala, ano sabi mo? Hindi. Joke lang yun. Huwag niyo masyadong seryosohin. Ano, punta ba kayo? Ano bang meron? Ba't ka nag-iimbita? Unang-una, di naman tayo close, ha? Saka hindi naman tayo magkaibigan para ayain mo. Wala kasi akong ibang maimbitahan eh. Di ba baka sakali lang ako na baka gusto nyo. Gusto ko lang naman na may maipakilalang kaibigan sa mga magulang ko. Magdadalawang taon na ako sa eskwelahan to pero palaging sinasabi sa akin ni nanay at tatay na baka masama daw ang ugali ko kaya wala akong kaibigan. Gusto kong patunayan sa kanila na meron din naman akong friends. Gusto mong magpanggap kami na kaibigan mo? Aba, seryoso ka ba dyan o joke lang uli, ha? Alam mo, nakakatawa ka. Saka ano naman palagay mo sa amin? Mga chip na kung saan-saan lang nakikipamiesta, ha? Nako. Managinip ka na lang ng gising, Kenneth. Kaya nga, hindi kami interesado sa mga pagkain ihahanda nyo, no? Diyan ka na nga. Nagsasayang lang kami ng oras sa'yo, eh. Tara na, Homer. Nalungkot si Kenneth sa sinabing yun ng kanyang dalawang kaklase. Hindi niya maiwasang mapaluha dahil sa labis na pagkapahiya. Nasabik pa naman siya na ipakilala ang mga ito sa kanyang mga magulang na sila ang mga natatangi niyang kaibigan, maski kunwari lamang. Gusto niyang mapasaya ang kanyang ama at kahit papano ay matuwa ang mga ito at hindi na mag-alala sa kanyang kalagayan sa eskwelahan. Ngunit sa kabila ng naging pagtanggi ng mga kaklase niya,
ay sinabi niya pa rin sa magulang na meron siyang dadaling mga kaibigan sa kanilang baryo upang maging saksi sa kanilang gaganaping kapistahan. Aba, talaga ba? Di mabuti kung ganon. Makakakilala rin kami ng mga kaibigan mo. Pero teka, sandali lang. Sila ba mga kaibigan mo talaga? Baka mamaya kaibigan mo lang sila kapag may kailangan sila sa'yo. Alam mo na, yung tipong mga makasarili tapos walang pakundangan sa pagsagasa sa kanilang kapwa. Naku po na, hindi po. Mababait po mga kaibigan ko. Mapagkakatiwalaan po sila, promise. Sus! Maniwala kayo dyan. Bully yung dalawang yon. Lagi nga siyang inaaway yung senior high school pa lang sila eh. Tandaan niyo ba nung umuwing bugbog sarado yung si Kenneth? Dahil yung sa kanila. Buti na nga lang at nakita ko sila eh. Kung hindi, baka sampulutin tong bulso nyo. Ikaw, ang daldal mo talaga ate. Huwag mo lang ibalik yung nakaraan. Nakaraan na yun eh. Palampasin mo na lang. Saka nagbago na po sila, Nay. Mababait na po sila ngayon. Bigyan naman natin ng pangalawang pagkakataon, di ba? Tao lang sila na nagkakamali. Anong pangalawang pagkakataon ang pinagsasabi mo dyan? Nako, sinasabi ko na sa'yo, Kenneth. Tigilan mo na yung pakikibarkada mo sa mga tarantadong yun. Wala akong tiwala sa mga yun. Huwag ka masyadong mabait. Kaya ka na pagsasamantalahan eh. Siya. Tama na yan. Hayaan mo na tong kapatid mo, Kendra. Malaki na yan. At kaya na niyang magdesisyon at pumili kung sino ang kakaibiganin niya. Huwag na kayo magbangayan. Basta tay, ayoko makapunta-punta mga bully na yun dito sa bahay ha. Ay nako, Kendra. Bukas ang tahanan natin para sa lahat. Hindi ba, Mercedes? Isang maluwang na ngiti ang isinagot ng asawa nitong si Mercedes. Pagkatapos na nilang maghapunan, ay tahimik na pumasok na ang magkapatid sa kani-kanilang mga silid. Kinabukasan ay maagang pumasok si Kenneth. Sabik na sabik itong inabangan sa entrada ng eskwelahan sina Jo Marie at Homer. Agad siyang nabuhayan ng loob nang makitang parating na ang mga ito. Totoo namang hangang-hanga siya sa datingan ng dalawa niyang kaklase. Malulusog kasi ang kanilang mga katawan at makikinis ang kanilang mga balat. Yun ang balat ng mga mayayaman, maputi at mamula-mula. Minsan niya nang nahawakan ng di sinasadya ang braso ni Homer at masasabi niyang napakalambot nun. Lihim siyang nainggit sa dalawa dahil ang kanyang balat ay kabaligtaran. Sunog na nga sa araw ay magaspang pa. Mabutit maaga kayong pumasok. Kanina pa ako nag-aabang dito eh. Gusto ko lang sanang tanungin kung makakasama kayo sa akin mamaya sa tinago. Ay naku, Kenneth. Tigas naman ang ulo mo. Pwede bang aga-aga ay naninira ka ng mood? Lumabay ka nga muna. Aha! Talagang magdamag mong pinag-isipan na mapapayag kaming pumunta, no? Bakit ba kasi ayaw nyo? Promise, mag-i-enjoy kayo sa lugar namin. Maraming pagkain at saka... Sawa na kami sa masasarap na pagkain. Baka lang kasi nakakalimutan mo. Kaya nga, saka alam mo pare, may nabalitaan ako. May nakapagsabi sa akin na pugad daw ng aswang ang baryong yun. Baka nga itong si Kenneth aswang din hindi ba? Hindi lang natin alam. Grabe naman kayo. Hindi naman totoo yun. Sa tinagal-tagal ko sa baryo namin wala pa naman ako nakikitang aswang. Tsaka, hindi totoo ang aswang. Huwag mo na nga kami pinaglololoko, Kenneth. Kaya mo kami inaaya ay dahil gusto mong gumanti sa amin dahil sa ginawa namin sa'yo noon. Ano, tama ba? Nabuking ka sa modus mo, no? Anong ganti? Walang ganun. Gusto ko lang talaga kayo maging kaibigan kaya ako kayo niyayaya. Saka, totoo namang wala pa ako nakikitang aswang kaya imposible ang mga ibinibintang nyo sa akin. Hindi nga totoo yun, maniwala kayo. Kung ganon, bigyan mo kami ng rason para sumama sa'yo. Sige nga. Saglit na napigilan si Kenneth. Ngunit naalala niya na mahilig nga pala sa magaganda at sexy na babae, sina Jo Marie at Homer. Kaya naman napangisi siya at bumulong sa dalawa. Sige. Alam niyo ba, maraming mga sexy at magagandang babae sa lugar namin. Tapos, alam niyo kung anong maganda dun? Marami ang inosente. Talaga?
Bahala kayo kung ayaw niyo sumama. Hindi ko naman kayo pinipilit eh. O sige, alis na ako ah. Bahala na kayo dyan. Taas noon niyang nilayasan ang dalawa na noon ay natigilan dahil sa hindi inaasahang sagot sa kanila ng binata. Ama si Kenneth dahil ang dalawa na yon ay hindi kayang tumanggi kapag babae na ang pinag-uusapan. Nagpamulsa pa siyang dumaan sa gitna ng dalawa. Mababakas ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Alam na niya na sa pagkakataong yon ay madadala niya sa kanilang baryo ang kanyang mga kaibigan. Masayang masaya si Kenneth. Nang matapos ang huling klase nila para sa araw na yon, ay agad na lumabas si Kenneth upang umuwi. Sinadya niyang iwasan ang dalawa upang hindi makasabay sa paglabas ng campus. Alam niyang maski hindi niya yung suyuin, ay kusang gagawa ng paraan ng dalawang yon para humabol o pumunta sa kanila. Nakita mo ba si Kenneth? Kanina pa ako palinga-linga pero di ko makita eh. Ha? Andyan lang siya kanina. Lokong-mokong na yun ah. Tinakasan niya kaya tayo? Lang niyang yun? Bakit? Kasama ka ba sa tinago? Kung sasama ka, edi sasama na rin ako. Minsan lang naman tayo magkaroon ng chance na pumasyal, di ba? Ano kaya kung subukan natin? Baka nga totoong maraming magagandang chicks doon, tol. Ikaw talaga. Pinairal mo na naman ang pagiging mahilig mo sa chicks. Kaya pala interesado ka na kaagad eh. Bakit ba ikaw, hindi? Tara na nga, hindi natin pag-usapan dyan. Ano pang hinihintay mo dito? Pasko? Tara na, alis na tayo! Katanghali ang tapat nang lakarin ng dalawang binata ang daan papunta sa Baryo Tinago. Nagdesisyon silang sundan ang kanilang kaklase dahil naniwala ang mga ito sa buladas ni Kenneth tungkol sa mga gandang babae. Dahil na rin sa pagtatanong ay natuntun nila ang masikip na daanan yon. Hindi nila alintana ang hapdi at sakit na dulot ng mainit na araw. Kapansin-pansin na rin ang pamumula ng kanilang mga balat. Wala naman kasi silang nadala na anumang bagay na maaaring pananggalang sa sikat ng araw. Pambihira! Bagay na bagay pala ang pangalan ng lugar na to eh. Tinago nga talaga ang lugar na to, tol. Ang layo mula sa bayan. Tapos, kailangan palakarin papasok. Ay, ano ba yan? Hindi naman kasi pwedeng pumasok ang mga kotse dito. Motorsiklo siguro pwede. Yun nga lang, bakit nga ba kasi hindi mo sinakyan ang motorsiklo mo? Hindi ko naman kasi akalain na may lakarin tayong ganito kahaba eh. Kung alam ko lang, di sana kotse na yung dinala ko. Visit na Kenneth yan. Ano bang pakana niya at nagpauto tayo ng ganito? Kaya nga kaso nandito na tayo Ituloy na lang natin. Pero hindi ka ba natatakot sa dinadaanan natin? Parang habang lumalayo tayo, papasukal ng papasukal. Hindi kaya naliligaw na tayo? Hindi pa naman natin kabisado ang lugar na to. Wala namang kaso yan. Pwede naman tayong bumalik kung gusto natin Sa palagay ko dire-diretsyong daan lang naman to. Kaya hindi tayo maliligaw. Saka pwede naman tayong magtanong Hibang ka na ba? Kanino ka naman magtatanong dito Sige nga, sa mga puno, sa talahib, sa mga ibon. Ang pira tong taong to. O baka gusto mo magtanong sa engkanto na nasa puno. Ayan sige, tanungin mo. Ito naman galit na kagad. Hindi syempre, magtatanong tayo mamaya. Hindi ko naman sinabing ngayon galit na galit, gusto malakit. Kaya laking tao kala mo may period. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakarating sila sa isang maliit na ilog. Agad silang namangha dahil sa linaw nun. Malinis at banayad ang pagdaloy ng tubig. Parang nahipnotismo ang isang binata at di nito napigilan ang sarili na maghilamos. Ay, salamat. Naginhawahan din sa wakas. Malamig ang tubig, tol. Subukan mo. Oo, anong gagawin mo? Huwag mong inumin yan, madumi yan. Ano ka ba? Hindi madumi to. Kita mo ang ilaw-ilaw ng tubig Saka, kanina pa ako nauuhaw, tol. Konting taste na lang kasi. Siguro naman malapit na tayo. Nakakarinig na nga ako ng mga tugtugan
Doon ka na lang sa bahay ni na Kenneth uminom. Tinaluntun nila ang mga bato sa ilog. Agad silang nagmadali sa paglalakad. At gano'n na lamang ang siyang naramdaman nila nang makita na sa wakas ang entrada ng Baryo Tinago. Agad bumungad sa kanila ang plaza kung saan naroon ang nagkakasiyahang mga tao at doon nila nakita ang kaklase nilang si Kenneth. Agad nila itong nilapitan at pasimpleng tinapik. Agad natuon ang tingin ni Homer kay Kendra. Agad siyang nagandahan sa babae. Naniwala na kagad siya sa sinabi sa kanila ni Kenneth na maraming magagandang babae sa baryong yun dahil ang una niyang nakita ay isang maganda at morenang dalaga. Langya ka, Kenneth. Ba't naman kami iniwan? Ibang klase ka ding mag-imbita no? Akala ko ba hindi kayo sasama? Hindi ko naman alam na gusto nyo palang makipiesta din eh. Nagbago na ang isip namin eh. Ganun ba? Buti na lang nagbago ang isip nyo. Ikaw bakit mo kami iniwan? Akala ko ba magkaibigan na tayo? Saka, pakilala mo naman ako dito sa magandang dalagang kasama mo. Hi, miss. Magkasama ba kayong dalawa nitong mokong na to? Imbis na sagutin ay inirapan lamang ni Kendra si Homer. Hindi niya kasi gusto ang tabas ng dila nito at mas lalong naiirita siya sa mga palikerong mga lalaki. Hindi kasi lingid sa kaalaman nito na marami nang napaiyak na babae ito kahit noong nasa high school pa lamang sila. Teka lang, parang pamilyar ka. Teka, nagkita na ba tayo dati? Oo, baka lang kasi nakakalimutan niyo yung ate ni Kenneth at hindi ko kayo makakalimutang dalawa. Bakit kayo nandito sa amin ha? Anong gusto niyo? Putik, ikaw pala yun. Hindi kita kagad nakilala. Mas maganda kasi ngayon kaysa dati. Anong pakialam ko? Pwede ba? Lumayo ka nga ng konti sa akin. Naaalibadbaran ako sa iyo eh. Ang suplada mo naman. Ikaw na nga yung pinupuri eh. Hayaan mo na ate, huwag mo na silang sungitan. Matutuwa si nanay at tatay nito dahil may maipapakilala na akong kaibigan sa kanila. Di ba mga pare? Ha? Oo naman. Walang problema. Hayaan mo, magiging mabait kami sa'yo ngayong buong araw. Pero bago yun, pwede mo ba kaming pakainin muna? Grabe, nakakapagod na maglakad papunta dito sa inyo. Napakalayo nito sa highway. Ganun talaga, sakripisyo araw-araw ang ginagawa ng mga tao dito. Lalo na kapag nagpupunta ng bayan. O paano? Halina kayo at baka gutom na kayo at nang makakain na. Sinabi mo pa. Ang liblib ng baryo nyo. Malayo talaga sa kabiasnan. Dito kami nabigyan ng lupa kaya no choice. Pero masaya naman dito, tahimik, tapos mataas ang respeto ng mga tao dito sa akin at sa pamilya namin. Nire-respeto ka dito? Paano nangyari yun? Ang weird naman. Alam mo kung bakit? O sige, bakit? Malalaman mo mamaya. Ilang sandali lang ay bumungad na sa kanila ang harapan ng isang maliit na kubong gawa lamang sa pinitpit na kawayan at may pawid na bubong. Mabilis na lumapit si Homer sa may bahay at sinipat yun. Makikita sa mukha nito ang labis na pagkagiliw sa kubo. Medyo napakunot naman ng noo si Kenneth sa nakitang inasta ng kaklase. Inaasahan niya kasi na may mabibitawan na namang salita na hindi maganda at komento ang dalawa niyang kaklase sa bahay nila. Huminga siya ng malalim upang nang sa gayon ay di siya mapikon kung sakaling bumuka na ang bibig ng dalawa. Ito na ba ang bahay nyo? Oo. Pasensya na kayo medyo maliit lang talaga Pero ayos naman yan. Malamig sa gabi o maski sa araw. Bakit ka humihingi ng pasensya? Ang gara kaya. Ngayon lang ako makakapasok sa ganyang klaseng bahay. Maliit pero mukhang presko, saka ang linis pati bakuran nyo pare. Talaga? Nagustuhan mo? Oo naman. Sa pelikula ko lang nakikita yung ganito noon Parang ang presko tirahan. Libre ang aircon sa lugar na to Ang lamig-lamig. Natawa si Kenneth sa tinurang yun ng kanyang huwad na kaibigan. Natuwa siya dahil nakita niya na sincero ito sa kanyang mga sinabi.
Bagamat ilang beses na nila siyang tinatarantado at pinapahiya sa eskwelahan, ay noon lang niya naramdaman na mabait naman pala si Homer. Ang OA mo naman, Homer. Ang boring kaya dito. Tingnan mo nga. Oh, nasan yung sinasabi nitong magagandang babae dito? Puro gurang at maruruming babae ang nakikita ko eh. Hindi inaasahan ni Kenneth na sasabihin yun ng kaibigan. Noon pa naman at abalang-abala ang ilang kababaihan sa pagdedekorasyon sa kalsada. May ilang nakarinig sa sinabing yun ni Jo Marie. Inakala tuloy ng mga yun na sila ang tinutukoy ng binata, kaya naman masama ang tinging ipinukol nila dito. Agad itinapat ni Kenneth ang kanyang isang daliri sa labi. Sinabihan nito ang kasamahan na manahimik. Anak! Sila na ba yung mga bisita mo? Ay opo, inay. Sila na nga po. Abay, halina kayo mga utoy. Tuloy na kayo sa munting tahanan namin. Ikaw naman talaga anak. Bakit pinaghihintay mo sila dito sa labas? Kaagad na pumasok ang tatlo sa loob. Namangha ang dalawang bisita sa itsura ng loob ng bahay. Simple lamang yon at walang masyadong magagarbong kagamitan tulad ng sa kanila. Ngunit malinis at makintab ang bawat sulok. Totoong malamig ang simoy ng hangin pumapasok sa loob ng bahay. Ang mga mesa at upuan ay gawa sa mga matitibay na tabla na may mga inukit na kakaibang mga disenyo. Magandang araw din po. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Nako, mabuti naman at nakapunta kayo sa aming pista. Matagal na rin panahon buwat nung huling nakapagdala ng tao dito yung anak ko. Ano ho? Ang ibig kong sabihin ay matagal na panahon buwat nang makapagdala siya ng mga kaibigan dito sa amin. Mahihain kasi ito kaya madalang lang talaga magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Kaya laking pasasalamat ko na meron na siyang kaibigan ngayon. Kung alam niyo lang. Ibig niya pong sabihin kung alam niyo lang po kung gaano ka-importante si Kenneth sa amin. Alam niyo po, mahal po talaga namin si Kenneth. Sanggang dikit po kami yan Nakakatuwa naman kayo. Ganyan ang gusto ko sa mga bata. Mababait. O siya, halina kayo dito sa mesa at pagsaluhan niyo tong handa namin. Salamat po. Aligaga ang pamilya sa pag-asikaso sa mga bisita ni Kenneth. Naparami tuloy ng kain sina Jo Marie at Homer dahil hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili sa pagsubo. Masarap kasi talagang magluto si Aling Mercedes, kaya naman nilantakan nilang dalawa ang kalderetang kambing at dinuguan na specialty ng ginang. Grabe. Busog na busog ako. Pero gusto ko pang kumain. Ang sasarap talaga namang pagkain dito. Ako nga rin Ano bang nilagay niyo rito, Aling Mercedes? At napakasarap po ng luto niyo. Pagmamahal, mga anak. Yan ang sikretong sangkap ng mga putahing yan. Pagkatapos ng tanghalian ay napunta sa isang mahabang kwentuhan ang nangyari. Naglabas ng lambanog si Mang Marcial at yun ang hinarap nilang inumin. Napasarap ang kanilang harapan dahil na rin sa mga masasarap na pulutan at sa mga nakakaaliw na ikinuwento ng matanda. Nang maubos na ang imbak na lambanog ay saka lamang napansin ng dalawa na papadilim na ang paligid. Nagtinginan na lamang sina Jo Marie at Homer na para bang nag-uusap gamit ang mga mata. Alam kasi ni Homer na bawal gabihin si Jo Marie at pagagalitan siya ng kanyang mga magulang. Istrikto kasi talaga ang mga ito pagdating sa kanya dahil nag-iisa lamang siyang anak ng mga yon. Huy, may problema ba? Baka kasi mag-alala ang mami ko Hindi pa ako nagpaalam sa kanila na pupunta ako sa baryo niyo. Pero sa tingin mo ba kaya pa ba natin na lumabas sa baryong to nang di naaabutan ng gabi sa daan? Pre, alam mo naman yung haba ng nilakad dating kanina, di ba? Yun na nga Nako mga iho, dito na kayo matulog ngayong gabi. Tignan niyo yung mga sarili niyo Mapupula na ang mga mukha niyo. Ibig sabihin yan, lasing na kayo. Hindi niyo na kayang umuwi, maniwala kayo sa akin. Totoong sinabi ni Itay. Mahirap ang daan sa gabi lalo na at palaging tumataas at lumalalim ang tubig sa ilog. Panigurado, hindi na kayo makakadaan doon. Sa akala ko ba gusto niyo makakita ng magagandang dalaga dito sa amin. Mamayang gabi, magkakaroon ng sayawan.
Doon, pwede niyong maisayawan lahat ng matipuhan yung magagandang dilag. Biglang natahimik ang dalawa. Hindi na nila masagot ang kausap na mag-ama dahil naguguluhan na si Jomari kung ano ang dapat na gawin. Nais niyang umuwi dahil tsak na magdedelikado na naman ang kanyang allowance at ang oras ng kanyang paggala kung sakali man na hindi nga siya makauwi sa kanila bago sumapit ang gabi. Mas mabuti mga iho na dumito na muna kayo. Pwede naman kayo matulog dun sa kwarto ni Kenneth eh. Malapag ang papag doon. Kasya kayong tatlo. Tama, kahit dito na lang ako sa bangko matulog, ayos lang naman yun sa akin eh. Pero kayo, ayos lang ba sa inyo? Sagot mga anak. Ayaw yata nila eh. Sige na, hayaan nyo na lang silang umuwi at nang dagitin sila ng mga ik-ik sa daan. Ik-ik? Ano yung ik-ik? Mga uri sila ng aswang na lupad o mga aswang na may kakayahang lumipad. Nandadagit sila ng mga biktima nila tulad ng isang uwak. Kapag nahuli ka nila, patay ka dahil magiging hapunan ka nila. Nananakot ka lang eh. Hindi naman totoo ang mga aswang eh. Kwentong bayan lang ang mga ganyan at gawa-gawa na may malilikot na isipan. Kung totoo yan, nakakita ka na ba? Oo naman. Gusto mo makakita? Sumama ka sa akin mamayang madaling araw. Gusto na yan, Kendra. Tinatakot mo ang ating mga bisita. Mga iyo, yung akin lamang naman inaano ko kayo na dito na sa bahay matulog pansamantala kasi nga kabisado ko na ang ilog sa mga oras na ito. Ano bang gusto nyo? Matulog dito sa bahay na komportable? O doon sa may tabing ilog na di madaanan? Ay naku tay, di na kailangan pag-isipan yan. Dito na lang po ako. Bahala na po yung mama ko. Minsanan lang naman ang galit na yun. Matitiis ko po yun kesa doon sa maglakad sa dilim. Natatakot po ako sa dilim eh. Siya nga pala, may tanong po ako. Sige, ano yun? Totoo po ba na pugad ng aswang ang baryo Tinago? Gusto niyo talaga malaman ang totoo? Walang aswang dito. Walang katotohanan ng mga chismis na kumakalat sa school. Nagsimula lang naman ang kwentong yun dahil sa isang lalaki na nakatakas ay galing dito sa baryo namin na may nakita raw siyang aswang dito. Siya lang naman ang bukod tanging nakakita nun eh. Wala naman siyang patunay. Pero sa palagay nyo, totoo ba yung chismis? Makulit ka rin no? Pero sige, kung sakali man na totoo ngang may aswang na nakita ang taong yun, malamang sa malamang ay naligaw lang ang aswang na yun dito sa lugar namin. Ganun kasi ang mga aswang eh. Gustong gusto nilang nagagawi sa mga ilang na lugar. Gustong gusto nila yung mga tago o liblib na lugar. Nako, si ate naman oh. Tinatakot mo na naman ng mga kaibigan ko eh. O ito tubig oh, para may masmasan kayo. Kung gusto nyo, matulog muna kayo sa kwarto ko. Para kahit paano bumaba ang mga amats nyo. Para may lakas kayo mamayang gabi pag nagpunta tayo dun sa plaza. Inabot ng dalawa ang baso at diretsyong nilagok ang laman ng tubig. Ilang minuto lang ay nakaramdam sila ng labis na pag-iinit. Pre, parang init ah. Oo nga pre. Baka may ventilador kayo dyan, Kenneth. Naku, baka ngayon palang umi-epekto sa katawan nyo ang lambanog. Normal lang yan. Maya-maya mawawala din yan. Hindi, ang init talaga eh. Oo nga, ang init. Di ko na kaya. Sa paningin ni Kenneth ay tila merong kakaiba sa dalawa niyang kaibigan. Dahil kasi sa init na nararamdaman ay para silang mga asong bigla na lamang naglaway at tila nawawala sa sarili. Ang suot na polo ni Homer ay pinagpunit-punit nito, samantalang si Jomari naman ay nagpagulong-gulong sa sahig. Diskumpiyado siya sa nangyayari sa dalawa, kaya naman nilapitan niya ang kanyang ate Kendra para tanungin. Anong ginawa mo? Ba't sila nagkaganyan? Oh, ba't ako kagad? Aba, malay ko sa mga yan. Teka, hindi ka ba natutuwa dahil at least makakaganti ka na sa mga bully na yan? Tingnan mo sila oh, parang mga siraulo. Ate naman, wala naman sa usapan natin ng ganito eh. Kenneth, hindi pwedeng wala sa usapan ito. Alam mo kung bakit sila nandito, di ba? Huwag mong sabihin aatras ka. Hindi pwede yun.
Gusto mo bang mapahamak ang pamilya natin ng dahil sa kanila? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, mukhang mababait naman pala sila eh. Nagkamali ako na sila ang dinala ko dito. Tama na yan. Wala na tayong magagawa tungkol sa bagay na yan. Pero bakit nga sila ganyan? Ano nangyayari sa kanila? Tulad ng dati anak, naninibago ka pa ba sa gamot na ibinibigay natin sa mga bisita natin? Alam mo na, akala ko kasi talaga susubukan talaga nilang umuwi kanina kaya pinakain ko sila ng gamot. Hayaan mo na, maya-maya lang ay tulog na ang mga ito. Maglinis ka na ng katawan mo. Hindi ba't pupunta ka mamaya sa plaza? Opo, sige Nay. Kayo na po ang bahala sa kanila. Pagkaalis ni Kenneth ay nagkatinginan ang dalawang babae. Isang nakakalokong ngisi ang makikita sa kanilang mga labi. At ang ngising yun ay naging isang malutong na halakhak. Nag-aapiran pa ang mag-ina nang makitang tuluyan ng nakatulog ang kanilang mga bisita. Ano nang plano mo sa dalawang yan, Nay? Si Kenneth ang bahala sa kanila anak. Hindi po ba pwedeng ako naman ang gumawa nito ngayong taon? Puro na lang po kasi si Kenneth eh. Kaya ko naman pong gawin ang ginagawa niya. Ano ka ba naman anak? Umiral na naman ang pagiging selosa mo. Siyempre naman alam kong kaya mo. Pero kailangan nating sundin ang tatay mo. Hindi natin pwedeng baliin yon. Intindihin mo sana. Hayaan mo. Darating din ang oras mo. Umalis na sa bahay si Kendra at tumuloy sa bahay ng kaibigan niya upang doon magbihis at mag-ayos para sa magaganap na sayawan. Iniwan niya na si Kenneth dahil alam niya na mahuhuli na ito ng dating dahil aasikasuhin pa nito ang kanyang mga pekeng kaibigan. Halos 2 oras din ang hinintay ni Kenneth bago maalimpungatan si Jo Marie. Nang magising ito at nakitang tulog na tulog si Homer, ay niyugyug niya ang binata. Lumapit si Kenneth sa kanila. Kumusta na? Ayos ka na ba? Medyo masakit pa rin ang ulo ko, Tol. Pero yung pag-init ko kanina, wala na. Mukhang epekto lang talaga yun ng alak na ininom natin kanina. Wala ka bang naalala bukod sa alinsangang naramdaman mo? Wala naman. Bakit? May iba pa bang nangyari? Oo nga pala. Nasa sala tayo kanina. Nagiinuman. Bakit nandito na kami ngayon sa silid mo? Saka bakit pulit-pulit ang damit nito? Tignan mo. Mukhang lasing na lasing kayo eh. Di nyo alam ang ginagawa nyo. Ikaw nagubad tapos si Homer naman pinunit ang polo. Para pala kayong sira kapag nalalasing eh. Talaga? Ginawa namin yun? Naku, nakakahiya naman pala. Uy, huwag mong ipagsasabi to kahit kanino ah. Mangako ka. Alam mo naman ang reputasyon namin sa eskwelahan, di ba? Ayoko na mapahiya sa kahit na kanino sa school. Kaya itikob mo yung bibig mo. Wala akong nakita, wala akong narinig. Safe sa akin ang mga sekreto nyo, Tol. Hindi na yun makakalabas dito sa aming baryo. Ba't ang nyo natutulog pa ako eh? Mga istorbo naman tong mga to. Bumangon ka na dyan at mag-ayos. Tara na sa plaza para makaabot pa tayo sa sayawan. Sayang naman ang gabi kung di natin yun aabutan. Ay, oo nga pala no. Kaagad na naglinis ng katawan ang dalawa. Pero dahil marurumi na at sira na ang mga pantaas nilang damit, ay inalok ni Kenneth ang kanyang iilang piraso na maayos na damit. Mabuti na lamang at kasukat niya ng katawan ang dalawang kaklase. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Sayaw na ako eh. Basta Kenneth ha, siguraduhin mo na mayroon talagang magaganda at sexing babae dun. Malilintikan ka talaga sa akin pag puro pangit ang mga nandun. Ano ka ba? Yun lang pala eh. Promise, marami talaga. Uso pa noon ang sayawan sa baryong yun. Sa plaza ay nakita ng dalawa na may inilagay na parang pinaka-entablado nila. May iniayos na parang tolda, may 4 na poste at sa loob nun ay merong nakapaikot na mga upuan kung saan nakaupo ang mga magagandang dilag na maaaring piliin upang maisayaw. Naayusan din ng mga daon ng niyog ang palibot ng kubol at naarkuhan ng mga sariwang bulaklak at makukulay na tela. Maingay, masaya at puno ng tawanan ang lugar kung saan ginaganap
ang pasayaw na yon. Narito na tayo. Agad na iginala ng dalawa ang kanilang paningin at sinipat nga nila ang mga naggagandahang kababaihan na sinasabi ni Kenneth. Ngunit agad ding napansin ng dalawa na karamihan ng mga tao ay agad bumaling ang tingin sa kanila nang sila ay pumasok na sa bulwagan. Kakaiba man ang pakiramdam ni Jomari ay ipinagkibit-balikat na lamang niya yon. Kasama naman nila si Kenneth kaya sigurado siyang walang mangyayaring masama sa kanila ni Homer. Pre, nakakailang ah. Huwag kayong mailang. Hindi naman kasi kayo ang tinitinan nila kundi ako. Di ba nyo alam na sikat ako dito? Halos di naman mapaniwalaan ng dalawa ang sinabi ng kanilang kaklase. Dahil sa kanilang paaralan ay talaga namang hindi ito napapansin, lalo't tahimik at isang weirdo. Ngunit pagdating sa baryong yon ay kaagad nilang napansin na totoong ang sikat ang binata sa mga tao. May mga lumapit sa kanya at nakipagkamay. Kinawayan din siya ng mga kababaihan. Grabe, tol. Ang lakas ng datingan mo dito ah. Ano nangyari yun? Yung totoo, prank ba to? Anong prank-prank ang pinagsasabi mo? Kaya ako sikat dito dahil may ginagawa akong pabor sa kanila. Isang bayani ang tingin nila sa akin. Oo, parang ganun. Dahil taon-taon ako ang... Kenneth, halika dito sa lamesa namin. Papuntahin mo mga kaibigan mo dito at ipapakilala ko sila sa mga kaibigan ko. O tara na, tinatawag tayo ni ate. Ipapakilala daw kayo sa mga magaganda niyang mga kabarkada. Ang bagal niyo naman, dalian niyo na, tara! Yun naman pala eh. Pag talaga babae ang usapan eh, mabilis ka pa sa alas 4 eh. Tumigil ka nga dyan, magkaparehas lang naman tayo eh. Paglapit nila sa lamesa kung saan nakaupo si Kendra ay kaagad nakilala ng dalawa ang mga magagandang dilat na naroon. Napatunayan nilang nagsasabi nga ng totoo si Kenneth sa kanila. Ngunit isang babae ang pumukaw sa mga mata ni Jomari. Yun ay ang babae na nakaupo sa kabilang bahagi ng bulwagan. Mahaba ang itim niyang buhok, maamo ang kanyang mata, at hindi maitatangging isa siya sa may pinakamagandang muka sa lahat na naroon. Yun ang piniling unang makasayaw at makilala ni Jomari. Hello, magandang gabi. Pwede ba kitang maisayaw? Isang mahining ngiti ang isinagot ng dalagang yon. Isang malamyos na awitin ang pumailan lang sa hangin. Hinawakan niya ang bewang ng dalaga at ang babae naman ay hinawakan siya sa kanyang balikat. Nagsimula silang umikot at umindayog ng dahan-dahan. Agad napansin ni Jomari na madaming mga mata ang nakatingin sa kanila. Parang pakiramdam tuloy niya ay biglang uminit ang paligid dahil ang halos lahat ng atensyon ng mga taong naroon ay nasa kanila na. Napansin din niyang meron pang nagbubulungan at nguminisi. Hindi na lamang yun pinansin ng binata dahil nakapokus lamang siya sa magandang muka ng kanyang kasayaw na habang tumatagal na tinititigan ay mas lalong gumaganda. Maliit at bilugan ang muka na animoy isang manika. May kataasan ang ilong at mapula ang mga labi. Bagay na bagay sa malaporselanan nitong kutis. Balingkinitan din ang katawan nito na type ni Jomari. Ako nga pala si Jomari. Ikaw, anong pangalan mo? Nagpakilala ang babae bilang si Lira. Sinabi nito sa kasayaw na binata na di naman talaga siya sanay na makihalubilo sa iba maski sa ganoong mga okasyon. Pinilit lamang daw siya ng kanyang pamilya dahil yun ay ang kanyang 18 taong kaarawan. Kailangan niyang lumabas upang maging ganap ang pagbabago. Anong klase ng pagbabago naman yan, Lira? Ngunit hindi na sinagot ng dalaga ang tanong niyang yon. Natapos ang kanta, kaya ang mga magkakapareha ay nagsibalik na sa kani-kanilang mga pwesto o upuan. Inihatid na rin ni Jomari ang kanyang kasayaw, sabay sabing muli siya nitong isasayaw sa mga susunod na tugtugin. Bumalik ito sa kanyang mga kasama na si Kenneth at Homer, na noon ay panay na ang naging hikab dahil sa antok.
Tuwang-tuwa namang ikinuwento ni Jo Marie ang kanyang mga nalamang impormasyon sa babaeng nakasayaw. Magaan daw kausap si Lira, mabait at mahinhin. Uy pre, si Lira nga yun. Siya ang pinakamagandang bilag dito sa baryo namin. Mukhang natipuan ka. Nagpapakit sa'yo eh. Huwag ka nga maingay pare. Nahihiya ako eh. Mahihiya ka pa pala ah. Ngayon ko lang malaman yun ah. Tumahimik ka nga. Pre, tanong lang. May boyfriend na ba yun? Ano kasi, kursunada ko talaga eh. Bala ko sanang diskartehan ngayong gabi. Baka sakaling mapasagot ko. Ang ganda-ganda niya talaga kasi. Single yan no? Ano ka ba? Safe ka dyan. O sige, sabi mo yan ha. Dahil sa nalaman ay kaagad na naghamon ang binata at sinabing mapapasagot niya kagad ng gabing yun si Lira. Wala namang nagawa si Homer kundi ang suportahan na lamang ang kanyang kaibigan. Mag-enjoy lang kayong dalawa ha. Pero may isa lang akong ibibilin sa inyo. Huwag na huwag kayong mambabastos ng mga babae dito. Alam na nila yan, te. Sa muling pagtugtog ng musika ay kaagad na muling tumayo si Jo Marie at nilapitan si Lira upang muli nang maisayaw. Pre, iihi muna ako ah. Pwede lang ba dyan sa tabi-tabi? Pwede naman, basta siguraduhin mo lang na walang tao para di ka masita. Sige pre, mabilis lang naman ako umihi eh. Sige na, bilisan mo na at baka mamaya maihi ka pa dyan sa pantalon mo. Habang nasa sayawan ang ilang kabataan, ay meron namang nag-iikot sa bulwagan upang magbigay ng mga beer. Kaagad na nagsali ng beer sa baso ang binatang si Kenneth at nilagok yun. Ang sarap talaga ng beer. Sana totoong ma-enjoy ko ang gabing to. Sana matapos na. Ayoko na talaga. Maya-maya pa ay napansin niyang lumapit sa kanya ang ate Kendra niya at kinalabit siya. Agad siyang tinanong nito kung nasaan ang mga kasama niya. Sinabi naman ni Kenneth na nakikipagsayaw si Jo Marie samantalang si Homer naman ay naghanap ng lugar para makaihi. Malapit na ang oras, Kenneth. Uwi na tayo. Baka nag-aalala na si nanay at tatay. Ano, talaga ba? Halos kauupo lang namin dito ah. Di pa nga umiinit ang puwet ko sa pagkakaupo eh. Saka, di pa ako nakakapagsayaw. At sino naman ang gusto mong makasayaw dito? Alam mo namang di natin kalahay ang mga taong nandito eh. May kursunada ka ba sa kanila? Wala, syempre. Ayan ka na naman eh. Mga asar ka na naman ate. Kilala ko kung sino. Si Lira yun, di ba? Akala mo di ko alam na kanina ka papailalim na tumitingin dun sa mga sumasayaw? Kilala kita. Alam ko kung kailan masama ang loob mo at kung kailan ka masaya. Kita ko sa mga mata mo na nagsiselos ka kay Jo Marie habang isinasayaw niya ang babaeng gusto mo. Tama ba ako? May tama ka na ate. Uwi ka na at lasing ka na. Kung ano-ano na sinasabi mo eh. Ikaw ang kailangan umuwi. Tsak na iniintay ka lang nila tatay sa bahay. Sige na, at susunod na lamang ako kagad. Samantalahin mo ang pagtakas habang wala dito ang mga kasama mo. Sige ate, mauna na ako sa bahay. Magkita na lang tayo doon. Tumango na lamang si Kendra at tinanaw ang papalayong kapatid. Nang tingnan niya ang oras, ay halos 1 oras pa naman bago ang nakatakdang oras na pinakahihintay nila, lalo na ng mga kasama nila sa sayawang yon. Bumalik pa siya sa umpukan at ipinagpatuloy ang pag-inom ng nakalalasing na inumin kasama ang barkada niya. Samantala, habang naglalakad si Kenneth, ay may bigla siyang naramdaman na mabilis na sumunod sa kanya. Hindi niya nagawang lumingon dahil natatakot siya na baka may kung anong nilalang na ang humahabol sa kanya. Pre, ano ba pag-aala mo naman ang paglalakad? Kanina pa ako habol ng habol sa'yo eh. Homer? Ay, Homer, ikaw lang pala. Paano mo ako nasundan? Nakita lang kita na naglalakad eh, kaya sinundan kita. Saan ka ba pupunta? Inaantok ka na ba? Uy, hindi ah. Pinatawag lang ako ni tatay. Pinauwi ako, baka may iuutos. Ang kinjoy naman ng tatay mo. Alam niyang nasa plaza ka bigla kang papauwiin. Halika nga, samahan na kita. Paano si Jo Marie dun?
naiwan. Balikan mo na lamang siya doon at samahan mo muna. Babalik din naman ako kaagad eh. Nako, hayaan mo na ang Moko na yun doon. Nag-i-enjoy na yun sa sarili niyang mundo kasama yung Lira na yun. Sasamahan na lang kita. Tara na. Pero Halika na para makabalik din tayo kaagad. mabilis na naglakad ang dalawa kaya mabilis din nilang narating ang bahay ni na Kenneth. Nakita ni Homer na nagsasaboy ng asin si Mang Marshal sa itaas ng bubong at sa paligid ng bakuran nito. Hindi maintindihan ni Homer kung para saan ang ginagawang yun ng matanda. Ngunit na naglabas na ito ng isang taling bawang at isinabit yun sa kanilang bintana, ay doon na nagkaroon ng kakaibang hinala ang binata. Labis siyang kinabahan nang makita ang mga bawang at asin na nagkalat sa buong kapaligiran. Doon na pagtanto ni Homer na ang mga bagay na yun ay pangontra sa mga aswang. Nais niyang tanungin ang kanyang kasama ng mga oras na yon, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa isip ay sinasabi niya sa sarili na mas ayos na ang magkunwaring loko-loko at walang alam upang magamit yun sa pagpapakatuso kung kinakailangan. Tay, narito na po ako. Mabuti naman. Ang ate mo, kasama mo ba? Hindi po, nagpaiwan po sa plaza. Teka, ba't kasama mo to? Yun na lamang ang nasabi ni Tatay Marshal nang mapalingon at makita niya sa tabi ng anak ang isa nilang bisita na si Homer. Nangunot ang noo nito at tinitigan ng may kahulugan ang anak. Napayuko naman si Kenneth at di matagalan ang matatalim na titig ng ama. Oh, narito na pala kayo. Bakit naman tatlo kayong umalis kanina, dadalawa na lamang kayo ngayon? Nasaan na yung isa? Halina, pasok kayo. Muli ako nagluto na makakain natin hanggang mamaya. Naku busog na po ako, auntie. Pero kakain pa rin po ako niyan maya-maya lang. Pagdating na lang po siguro ni Jo Marie. Hindi na babalik yun. Po? Hindi na babalik yun dito mag-isa. Pwede namang sumabay yun sa mga kabataan na uuwi rin mamaya. Huwag ka mag-alala, Homer. Pagkatapos kong kumain ay tsak na babalik ako doon at susunduin ko si Jo Marie. Samantala, sa loob ng sayawan ay nagkakagulo na dahil sa ginawang paghalik ni Jo Marie sa dalagang si Lira. Dahil nakaramdam ng pagkapahiya si Jo Marie ay agad itong umalis at patakbong nilisan ang lugar na yon. Dahil hindi kabisado ang daan ay napasuot ito sa isang masukal na gubat. Mabibigat naman na mga yabag ng paa ang kanyang narinig at sigawan ng mga taong humahabol sa kanya. Nakailang dasal na ang lalaki at halos lahat ng santo ay kanya nang natawag upang magpasaklolo sa kinasadlakan niyang sitwasyon. Takot na takot siya nang dahil sa nangyari. Sa daang nilalakaran ay di minsang natusok siya ng matutulis na sanga at tinik na mga halamang kanyang naapakan. Wala na siyang makita pang mga kabahayan sa lugar na yon at ang paligid ay ubod ng dilim. Wala na ang mga humahabol sa kanya. Natuwa siya dahil baka nailigaw na niya ang mga ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero napansin niyang nagpapaikot-ikot lamang siya sa gubat. Nang mapagod ay tumabi muna siya at nagpahinga sa tabi ng isang malaking puno. Sinasabi ko na nga hindi ako dapat nagpunta dito. Ang bihira oh. Nasaan na ba si Homer? Paano ako makakauwi sa bahay nila Kenneth? Bigla siyang napatingala nang makarinig siya ng tunog ng ik-ik. Labis siyang kinilabutan nang maalala ang kwento ni Kendra tungkol sa aswang na dumadagit. Maya-maya pa ay naramdaman na niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya. Dahil sa di niya nakinaya ang takot ay muli niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Nagsimula siyang maglakad ng mabilis nang may mga narinig siyang malalakas na alulong sa di kalayuan. Isang malakas na hangin ang biglang sumalubong sa binata. Ganun na lamang ang kanyang pagkataranta nang makita ang isang napakalaking ibon na papasugod sa kanya. Napayuko siya nang dadagitin na siya ng nilalang na yon. Muli siyang tumakbo upang takasan ang malaking ibon. Naguguluhan na siya sa mga nangyayari. Nag-alangan siya sa kung ano ang dapat niyang gawin.
Dagdag parusa din sa kanya na naglalaro sa isip niya ang mga kwentong narinig tungkol sa aswang. Sinubukan niyang mag-isip ng malinaw at magkunwaring matapang pero wala siyang maisip na paraan para makatakas sa paghahabol ng aswang na yon. Nanginginig na ang kanyang tuhod dahil sa magkahalong takot at pagod. Nakita niya muli ang aswang na muling papasugod. Tinodo niya na ang kanyang pagtakbo at iniwasan hanggat makakaya ang ilang pagsubok ng aswang na siya ay dagitin. Nakaihi na siya sa kanyang salawal ng dahil sa takot. Nagkandasugat-sugat na din ang mga braso niya at muka dahil sa matatalas na halaman na kanyang nadaraanan. Pero hindi niya inalintana yon. Ang mahalaga sa kanya ng mga oras na yon ay ang makaligtas siya sa tiyak na kamatayan, ang makalayo siya sa humahabol na aswang. Bigla niyang naisip ng mga oras na yon na mas kaya siguro niyang harapin ang galit ng tao kaysa sa aswang. Hihingi na lamang siya ng tawad kay Lyra sa kanyang ginawa. Wala siyang kaalam-alam na ang pupuntahan ay mas higit na nakakatakot kaysa sa loob ng gubat. Parami na kasi ng parami ang tao sa sayawan. Halos lahat ng mga tao sa baryo ay nagsipuntahan na upang makisalo sa isang espesyal na pagkain. Lyra! Lyra, tulungan mo ako! Tulungan niyo po ako, may aswang! Sigaw ni Jo Marie nang makalabas sa gubat at mapunta muli sa plaza. Kaagad niyang hinanap si Lyra, ngunit di niya ito makita sa loob ng sayawan. Palapit na siya ng bulwagan nang biglang namatay ang ilaw. Binalot ng kadiliman ang plaza. Lyra? Lyra, nasan ka? Patawarin mo ako sa nagawa ko. Nakikiusap ako. Patawad! Muling nagkaroon ng kuryente. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Subalit wala ang Lyra na kanyang hinahanap. Kinusot niya ang kanyang mga mata sa muling tinawag ang pangalan ni Lyra. Ngunit tila tinakasan na ng kulay ang kanyang muka nang sabay-sabay na lumingon sa kanya ang mga tao sa sayawan. Lahat sila ay matalim ang titig sa kanya at hindi kumukurap ang mga mata. Hanggang sa nakita niyang unti-unti ang mga itong lumalakad patungo sa direksyon niya. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang kulay ng mga mata ng tao. Mula sa itim na mga mata ay naging pula ang mga yun. Naamoy niya ang sumisigaw na mabahong amoy sa paligid. Amoy yun ng nabubulok na basura o patay na hayop. Mas lalo siyang nahintakutan sa mga itsura ng mga yun nang makita niya ang matutulis nilang kuko at matatalim na pangil. Naglalaway din ang mga yun habang papalapit sa kanya. Wag! Huwag kayong lalapit! Sinasabi ko sa inyo, isusumbong ko kayo sa papa ko! Natatakot at nanginginig ang boses ni Jo Marie habang sinasabi niya ang mga katagang yon. Paatras siya ng paatras habang papalapit naman ng papalapit ang mga taga-baryo. Lintik naman yun oh! Ano ba naman ito? Sinasabi ko na nga ba eh! Pugad ng aswang ang baryong to eh! Kumanda ka talaga sa akin, Kenneth! Kapag nakaligtas ako rito, papatayin kitang hayop ka! Natataranta nga si Jo Marie at hindi alam ang gagawin. Naramdaman niya na lamang muli ang mainit na likidong dumadaloy na sa paa at binti niya. Naihina nga na naman siya sa salawal dahil sa sobrang takot. Tulong! Tulungan niyo ako! Homer, nasan ka? Tulungan mo ako, Homer! Ah! Sa kabilang dako ay wala namang kaalam-alam si Homer sa kasalukuyang nangyayari sa kanyang kaibigan. Sarap na sarap ang mga ito sa pagkaing inihanda ulit ni Aling Mercedes para sa kanila. Oh, Homer! Kain ka lang ng kain ha! Sulitin mo na at baka hindi ka na ulit makakain ng ganyan. Baka nga po matatagalan na ulit, auntie. Pero dahil sa sarap po ng luto nyo, panigurado po babalik ulit ako dito sa susunod na taon para makipiesta. Kung aayain po ulit ako ni Kenneth. Ha? Ewan ko lang kung may piyesta pa ulit. Ano? Di ba taon-taon naman ang piyesta? Ang weird naman nun.
Ang totoo kasi niyan, taon-taon naman talaga ginaganap ang piyesta. Kaya ako lang naman nasabi yun kasi nga, alam mo na, baka lumipat na kami ngayong taon sa bayan Magiging sapat na kasi yung ipon namin para sa pangungupahan. Ano? Lilipat kayo sa bayan? Bakit? Mukha namang maayos dito Maayos naman talaga, kaso maraming responsibilidad na kailangang gampanan para mabuhay. Oh, itong inumin Huwag ka na masyado mag-isip muna, Kenneth, ha? Medyo matagal pa siguro yung sinasabi mo. Ang sweet niyo naman po, auntie. Ganito talaga kami, pre. Pagpasensyahan mo na. Naku, wala yun. Naiinggit lang ako dahil close kayo sa isa't isa. Sa amin kasi, walang araw na hindi ako nag-aalmusal ng sermon sa bahay. Tapos kapag gabi naman, pampatulog ko pa yung sigawan ni na mama at papa. Ganun ba? Ipagdasal mo na lang na maging maayos din kayong pamilya. Bubuti rin ang sitwasyon nyo, maniwala ka. Biglang natigilan sa pag-inom ng tubig si Homer. Nang may sa di kalayuan ay narinig niya ang kakaibang pag-alulong ng mga aso. Napakarami nun at halos sabay-sabay. Napansin ni Kenneth na nagsisitayuan ang balahibo sa braso ng kanyang kaibigan. Nagsisimula na. Napatingin si Homer kay Mercedes at nakita niya ang matinding pag-aalala nito sa kanyang muka. Tinawag nito ang kanyang mister at panay ang tingin ng mga ito sa labas ng bahay. Kenneth, ano pang ginagawa mo dyan? Bilisan mo! Tignan mo mga bintana kung nakasarado na maayos. Dali! Opo, Itay. Si Kendra, hindi pa siya bumabalik galing sa sayawan. Nasaan ang anak natin, Marshall? Teka, hindi ba tang-usapan bago dumating ang oras, kailangan niya nang umuwi? Ako, hindi kaya. Natakpan ng ginang ng kanyang mga palad ang kanyang bibig. Mas lalong naguluhan si Homer sa nakikitang labis na pagkataranta sa mukha ng dalawa. Maya-maya pa ay may kung anong mabilis na pagkatok ang narinig mula sa pinto. Nay! Nay! Ako to si Kendra! Pagbuksan niyo po ako, dali! Kaagad na binuksan ng ama ang pintuan ng kanilang bahay at pinapasok ang anak. Bakit kayong kalanga? Sobra mo kami pinag-alala ng tatay mo! Tay, ayos na po yung bintana. Ate Kendra, ngayon ka lang dumating? Oo, medyo napasarap sa inuman Hindi ko na malayan ang oras saka may nangyari kasi sa sayawang kanina kaya hindi kagad ako nakauwi. Yung kaibigan mong si Jo Marie. Anong nangyari kay Jo Marie? Teka, anong ginagawa niyan dito? Hindi ba dapat naroon yan sa plaza at... Ano? Ba't di maituloy yung sinasabi mo? Anong meron sa plaza? Anong nangyari sa kaibigan ko? Teka, sunduin natin si Jo Marie. Napakamot na lamang sa batok si Homer dahil di malinaw sa kanya ang mga nangyayari. Nakikita pa rin niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga kasama sa bahay. Ngunit tumalima pa rin ito nang buksan na ni Kenneth ang pinto. Ngunit bago sila makalabas ay nakita niyang kinuha muna ni Kenneth ang isang pana at mga palaso. May isinukbit din ng punyal at mga pangontra tulad ng medalyon at mga bawang sa kanyang bulsa. Para sa naman ang mga yan? Huwag ka na magtanong. Tara na, sunduin na natin si Jo Marie. Sa daan ay hindi mapigilan ni Homer na manindig ang balahibo habang naglalakad sila patungo sa sayawan. May naririnig kasi siyang mga huni na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Nang malapit na sila sa bungad ay napansin niyang di sumusunod sa kanya si Kenneth. Paglingon niya ay nakita niyang nakatigil ito sa kanyang likod at nakatanaw sa plaza. Nang sundan niya ang direksyon ng paningin ng kaibigan ay nagulantang siya sa kanyang nakita. Pinapaikutan ng mga tao si Jo Marie. Sumisigaw ito na tila nasasaktan. Teka! Hindi kaya si Jo Marie yun? Dali-dali siyang kumaripas ng takbo upang puntahan ang pinanggagalingan ng sigaw. Ngunit halos mabuwal siya sa kinatatayuan nang makita kung ano ang nangyayari sa gitna ng sayawan. Kitang-kita niya kung paano lapain ng isang nilalang si Jo Marie na noon ay nakahandusay na sa lupa. Nakita niya si Jo Marie na napalingon sa kanya at binubuka ang bibig na para bang may gustong sabihin. Inilahad nito ang kamay na para bang nanghihingi sa kanya ng tulong.
hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang luhang pumapatak mula sa mga mata ng kaibigan. Ilang saglit pa ay sabay-sabay na dumukwang ang mga tao at nilantakan ang kawawang si Jo Marie. Bago pa man niya makuha ang pansin ng mga nilalang na yon, ay agad na tumalikod si Homer at tumakbo pabalik kay Kenneth. Walang hiya ka, Kenneth! Totoo pala ang sinabi nila na pugad ng aswang ang lugar na to! Magbabayad ka, hayop ka! Nanlilisik ang mga mata ni Homer habang nakatingin kay Kenneth. Nagtataas baba pa ang balikat niya dahil sa hingal sa sobrang pagtakbo. Agad niyang dinaluhong ng suntok sa mukha si Kenneth. Hindi ito nakailag dahil sa labis na pagkabigla. Nabuwal pa ito at bumagsak sa lupa habang hawak ang panga na tinamaan ng suntok ni Homer. Patay na si Jo Marie! Pinagpiesta na siya ng mga aswang dyan sa sayawan! Walang hiya ka! Ikaw ang nagdala sa amin dito! Alam ko, nakikita ko rin kung ano nakikita mo. Tara na, bago pa tayo nila makita at maramdaman. Agad tumakbo si Kenneth, saka lamang sumunod si Homer nang mapansing may nakatingin sa kanyang aswang na naglalaway at papalapit sa kanya. Hoy! Hintayin mo ako, Kenneth! Walang hiya ka talaga! Kaagad nilang narating ang bahay ng kaibigan. Agad silang pinagbuksan ng kanyang tatay. Ano nangyari? Ba't ganyan ang mga itsura nyo? Tay, itago natin si Homer. Nakita siya ng mga aswang. Tsak na susugod dito ang mga yon. Sinasabi ko na nga ba, at pahamak lang yung mga yan sa atin. Ano na, Kenneth? Hindi mo ba kayang... Tumahimik ka na, Kendra. Tulad ng sinabi ko, pabayaan natin si Kenneth sa diskarte niya. Halika na, Homer. Kailangan kita maitakas sa baryo na to bago pa mangyari sa iyo nangyari kay Jo Marie. Kailangan mong umalis na dito para hindi din kami mapahamak. Lalabas tayo ulit? Saan tayo pupunta? Paano kung may mga nag-aabang na aswang sa paligid? Huwag ka mag-alala. May alam akong ligtas sa lugar. Makakalabas tayo sa baryong to. Maniwala ka. Hindi ko alam kung dapat pa kitang pagkatiwalaan ngayon, Kenneth. Kailangan, Homer. Wala ka ng ibang makakapitan sa oras na to kundi ako. Bakit po ba kasi kami dinala dito? Sa maniwala ka at sa hindi, wala akong masamang intensyon sa inyo ni Jo Marie. Kaso tong kaibigan mo, sabi ni ate, gumawa ng eksena sa plaza. Binastos si Lyra, kaya nagalit sa kanya ang mga aswang. Tara na, sumunod ka na sa akin, bilisan mo. Itatakas mo ba talaga siya? Oo, ate. Naiibang ka na ba? Paano kung magsumbong yan? Hindi ako magsusumbong. Ang gusto ko lang ay makauwi ako sa amin. Pauwiin niyo na ako. Ayoko na rito sa lugar niyo, nakakatakot. Para niyo ng awa. Masisira ang reputasyon ng baryo tinago kung makakalabas yan. Tama na, ate Kendra. Sa pagkakataong to, ako ang masusunod at hindi ikaw. Tutulungan ko siya makatakas dahil ayoko na ang ginagawa natin. Sige na, umalis na kayo. Naaamoy ko na sila. Malapit na sila. Pumasok sila sa silid ni Kenneth. Nagtataka man ay walang nagawa si Homer kundi ang sumunod. Naglakad sila sa loob. Bahagyang inusog ng binata ang kanyang kama at inalis ang mga kahong tumatakip sa sahig. Akala ko ba itatakas tayo? Anong ginagawa mo? Teka lang, ang ingay mo. Maghintay ka nga lang dyan. Natigilan silang dalawa nang marinig ang biglang pagdapo ng isang nilalang sa kanilang bubungan. Naglalakad ito sa itaas. Maya-maya pa ay hinawi ng nilalang na yun ang pawid at kitang-kita ni Homer ang isang nilalang na tila paniki nang tuluyang nasira na nito ang bubong. Kasing itim ng gabi ang kulay nun. Mahaba ang katawan at may malapad na dalawang pakpak. Mapupula din tulad ng dugo ang kanyang mga mata. Kitang-kita yun nang mailawan ng liwanag mula sa flashlight ni Kenneth. Dali, Homer! Pumasok ka na sa loob, bilisan mo! Ano yan? Anong meron dyan? Shortcut! Ayokong pumasok dyan. Anong klaseng shortcut ba yan? Pambihira naman, ang dami mong tanong. Di ba sinabi mo gusto mo makaalis sa baryo namin? Pwes ito ang pinakaligtas na daan. Isa tong tunnel at sa dulo nito highway na. Makakalabas ka na at di na makikita ng mga aswang sa ilalim ng lupa. Sigurado ka bang ligtas ang loob niyan? Oo,
Mas ligtas kaysa sa aswang na nasa bubong natin. Tumalima na si Homer. Pinasok nito ang sinabing tunnel. Habang nasa loob ay ginala niya ang mata niya sa paligid. Madilim doon, puno ng mga durug na lupa at alikabok. Makailang beses siyang napaatsin. Alam mo ba ang tunnel na to ay ginamit pa ng mga gerilya ng panahon ng mga Hapon? Tingnan mo, wala kaming binago sa tunnel na to. Itinutok ni Kenneth ang kanyang flashlight sa mga nabubulok ng kagamitan at materyales sa loob ng tunnel na yon. Muling tinakpan ni Homer ang ilong nang maamoy ang magkahalong singaw ng amoy, putik at amag. Pasensya ka na sa amoy ha. Nakakatakot naman dito. Baka mamaya may biglang lumitaw na ahas o di naman kaya ay bangkay ng gerilya. Biglang tumawa ng malakas si Kenneth dahil sa sinabing yun ni Homer. Oh, ano naman nakakatawa sa sinabi ko? Wala, natawa lang kasi ako sa sinabi mong may babangong bangkay dito sa tunnel. Bakit sa palagay mo ba sa dami ng kababalagang nakita ko dito sa baryo nyo di posible ang sinabi ko? Sa bagay, may punto ka naman. Tanong lang ha, ba't mo ito ginawa sa amin? Anong ibig mo sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan. Akala mo ba tanga ko na di mapapansin ng palihim yung senyasan at maiintindihan ng makahulugan yung pag-uusap? Dinala mo kami dito ni Jomari para gawing pagkain ng mga aswang. Hindi totoo yan. Sandali, huwag mo sabihin aswang din kayo. Walang niya ka. Huwag kang lalapit sa akin, papatayin talaga kita. Sandali lang, Homer. Huminaong ka. Tao ko. Kung aswang kami, kanina ka pa sana namin nilantakan. Totoong baryo to at pugad ng mga aswang at totoo rin dinala ko kayo dito para maging alay sa kanila sa pagdiriwang ng kanilang pista. Sinasabi ko na nga, hayop ka. Pinatay mo si Jomari. Tumigil ka na sa pagwawala mo. Patay na si Jomari. Wala na tayong magagawa pa sa bagay na yun. Ang importante yung ngayon. Gusto kitang itakas kasi nakita kong pwede ka rin naman palang maging isang mabuting kaibigan. Nababait ka, Homer. At napapasama lang sa kasutilan ni Jomari. Kaya kita inililigtas kasi nakukonsensya na ako. Konsensya? Alam mo ba ang tungkol doon? Gusto ko na magbago, Homer. Gusto ko na lumipat sa bayan para iwan na ang nakasanayan naming buhay dito. Ayoko na ng ginagawa ko. Sawang-sawa na ako sa pagdadala ng mga tao dito. Tatakas tayo, Homer. Ipinapangako ko. Makakalabas ka sa baryo na to. Magbabayad ka, Kenneth. Isusuplong ko kayo sa pulis. May motorsiklo pagdating natin sa highway. Oh, huli mo to. Ito ang susi. Bahala ka kung anong gusto mong gawin, Homer. Walang imik na kinuha ni Homer ang susi sa mga kamay ni Kenneth. Kahit papaano, sa ginawang yun ng kaklase, ay naramdaman niyang sincero nga ito sa pagliligtas sa kanya. Nagpatuloy sila sa mahabang paglalakad. Oh, hawakan mo tong flashlight. Bubuksan ko lang ang bukana. Andito na tayo. Tinanggal nito ang nakapatong na kahoy sa itaas ng tunnel. Biglang nakita ni Homer ang sumilip na liwanag mula sa buwan. Nauna nang lumabas ng tunnel si Kenneth. Agad naman siyang sumunod, ngunit laking pagtataka niya nang paglabas niya sa lugar na yon ay wala na siyang nakitang highway. Wala rin siyang nakitang motor. Wala na rin si Kenneth sa paligid. Bagkus, ang nakita niya ay isang malawak na kagubatan, mapuno at nababalot ng nakakatakot na katahimikan. May narinig siyang mga kaluskos at sa paglingon niya ay nakita niyang nakatayo sa may di kalayuan si Kenneth. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakatutok sa kanya ang pana ng kaibigan. Kaagad siyang tumakbo. Halos sigitin niya ang kanyang paghinga nang maramdaman ang bahagyang hangin na dumaan sa kanyang punong tenga. Napatigil siya nang makitang palaso yun at sa kanyang pag-iwas ay bumaon ang bagay na yun sa punong nasa harap niya. Anong ibig sabihin nito, Kenneth? Bakit mo ito ginagawa?
Ikaw kasi, sinabi mo na isusumbong mo kami sa mga pulis. Hindi pwede yun, Homer. Kailangan namin pangalagaan ang Baryo Tinago. Yun ang responsibilidad namin bilang nag-iisang karaniwang tao sa baryong ito. Hindi ko pwedeng ipagkanulo ang nag-iisang baryo na kumanlong na at nag-alaga sa amin. Ano? Hindi kita maintindihan eh. Ang Baryo Tinago ay aksidente namin natagpuan noong mga panahon na talagang para kaming tinalikuran ng langit. Tulad ni Jo Marie, muntik na rin kaming maging hapunan ng mga aswang na yun. Pero madali lang namin silang nakumbinsi na huwag kaming gagalawin. Dahil kahinaan nila ang paglabas sa baryo. Walang aswang na nakakalabas ng baryo. Ang tangi lang nilang inaasahan ay yung mga tao na maliligaw sa baryong to. Pagkatapos nun, ay dun lang sila makakatikim ng paborito nilang pagkain. Yun ay walang iba, kundi ang tao. Mga demonyo kayo! Mga demonyo kayo! Si tatay, isa siyang takas sa kulungan kaya tulad ng mga aswang, ay wala rin siyang lugar sa labas. Nakipagkasundo kami sa mga aswang na taon-taon ay magdadala kami ng mga tao sa baryong to, kapalit ng di nila paggalaw sa amin. Pero tinraidor mo sila, hindi ba? Itinakas mo ko sa kanila. Nagkakamali ka. Isa lamang tong palabas. Bakit naman kita itatakas? Tuso ka, Kenneth. Napakatuso mo. Ayop ka. Panloloko ka. Ang boring naman kasi kung basta na lang kita bibigay sa kanila, di ba? Gusto kong palabasin sa kanila na malakas ako, na magaling ako sa pangangaso. At alam mo ba kung ano ang huhulihin kong hayop ngayong gabi na to? Ikaw, kaya tumakbo ka na habang may oras ka pa. Pagkasabi nun ay hindi natinag si Homer. Tinitigan lamang niya si Kenneth at tinapunan ng mga nakakaasar na tingin. Dahil sa ginawang pagbabaliwala nito ay agad na napikon si Kenneth. Nilapitan niya ang kaklase. Habang papalapit ito ay binabantaan niya ito upang mas lalong matakot. Ngunit hindi kumikilos si Homer. Hinintay nito na makalapit sa kanya si Kenneth. Hinayaan lamang niya na dumaldal ito ng dumaldal. Naglalaro na sa isip niya na kaya niyang labanan ng lakas laban sa lakas ang sinungaling niyang kaibigan. Balak niyang agawin ang palaso nito upang hamunin na lamang ito ng suntukan. Kailangan niyang lumaban at hindi na siya magtitiwala pa sa anumang pakulo ni Kenneth. Nang makalapit na ang binata ay kaagad na nakipag-agawan ito sa pana. Nagtagumpay si Homer sa kanyang binabalak. Tumawa ito ng malakas at pinagmumura ang lalaki. Dahil likas na mas malaki at mas malakas ay napaatras si Kenneth. O ano na? Natatakot ka na ba ha? Halika! Suntukan na lang tayong dalawa kung talagang matapang ka. Akala mo may isahan mo pa ako? Tarantado ka! Papatayin kitang hayop ka! Wag! Tama na! Isang suntok ang agad na pinatama ni Homer sa mukha ng kaibigan. Kaagad namang sinapu ni Kenneth ang mukha at agad itong napaluha ng dahil sa sakit. Tulad ng inaasahan ko, lampa ka nga talaga. Ano na? Tayo! Lumaban kang hayop ka! Tama na, Homer! Tama na! Hindi na ako lalaban! Tama na! O ano? Nakikiusap ka ngayon? Alam mo, kayang-kaya ko naman tumakas eh. At kapag nagawa ko yun, sisiguraduhin kong lintik lang ang walang ganti. At yung pamilya mo, sila ang ipapauna ko. Sisiguraduhin kong mamamatay sila, Kenneth. Susunod silang lahat sa'yo. Kaagad na sinakal nito si Kenneth at isinandal sa katawan ng puno. Mas lalo niyang hinigpitan ang ginagawang pagsakal nang nakikita na niyang halos magkandaduling-duling na ang kaibigan at napapalabas na ang dila nito sa bibig. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay may biglang matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo sa likod. Nabitiwan niya si Kenneth bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Itay!
Panay ang habol niya ng kanyang hininga habang tinititigan ang kanyang ama. Nang makabawi sa katawan, ay kaagad niyang niyakap si Mang Marshal. Muntik na ako dun, Taya. Mabuti na lang at sumunod ka. Ihanda mo na yung sarili mo. Kailangan na nating maibigay ito sa mga aswang kapag medyo kalmado na sila. Pasensya na po kayo, Itay. Muntik na po sumablay ang plano ko. Hayaan mo na. Tara na. Mag-iingat ka na lang sa susunod. Muli nilang tinungo ang bukana ng tunnel. Kaagad na hinila ni Kenneth ang katawan ni Homer papasok sa loob nito. Ano? Hindi ba umubra ang drama mo? Ewan ko ba sa'yo, Kenneth? Kung ba't mas gusto mo pang pinahihirapan ang sarili mo? Pwede mo namang ibigay ang lalaking yun sa kanila. Ba't kailangan mo pang palabasin na kunwari nahabol mo kasi nagtangkang tumakas? Nakakaloka ka. Kasi mahina ako, Ate Kendra, at ayaw kong makita nila yun. Gusto kong makilala nila ako na matapang, malakas, at magaling sa pangangaso. Ginagawa ko yung mga drama na to para kung sakali man na maisip nilang saktan tayo ay bigla sila magdadalawang isip. Kasi alam nila ang kakayahan ko. Hindi masama ang ginagawa ko, Ate Kendra. Para sa ating lahat to. Hindi na nagsalita pa si Kendra sa pagkakataong yon. Hindi alam ni Homer kung gaano siya katagal na wala ng malay. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata ay may liwanag siyang naaninag. Kukusutin niya sana ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Ano to? Ba't nakatali ang mga kamay ko? Inilibot niya ang kanyang mata at nakita niyang nakahiga siya sa isang mahabang mesa na may pulang tela. May mga nakakatakot na taong nasa harap niya. Tahimik ang mga yon, nakatayo at tila may inaabangan. Nakita niya rin ang katawan ni Jomari na nakalagay sa isang lamesang di kalayuan ang distansya sa kanyang kinaroroonan. Halos buto na lamang ang natira sa katawan ng kaibigan at ang kalahati ng laman ng ulo ay di man lang pinatawad ng mga aswang. Doon na muling tumulo ang kanyang mga luha. Alam niyang tapos na ang laban niya, hindi lamang sa away nila ni Kenneth, kundi maging ang pakikipaglaban niya para sa kanyang buhay. Ang mga aswang na nakikita niya ang alam niyang magiging dahilan para di na siya makaalis sa lugar na yon. Naisip niya bigla ang kanyang mga kapamilya at bumulong siya ng tawad, lalo na sa kanyang mga magulang dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Ngunit huli na para magawa niya yun ng personal. Tumatakbo na ang oras, palapit na siya ng palapit sa isang madugong kamatayan. Mga kababaryo! Siguro naman ay nagustuhan ninyo ang una naming handog sa inyo. Pero hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa namin sa inyo. Dahil muli, ay nahuli ng aking anak na si Kenneth ang nagtangkang tumakas na dayo. Halika kayo at pagsaluhan ninyo ang pinakamasarap na handa para sa pistang ito. Nataranta si Homer nang marinig ang sinabing yun ni Mang Marshal. Kaagad niyang sinubukang kalagin ang mga tali, ngunit hindi niya yun nagawa. Sadyang maigpit ang pagkakatali sa kanya. Para ito sa pagpapatuloy ng ating kasunduan at magandang pagsasamahan dito sa Baryo Tinago. Nanlaki ang mga mata ni Homer nang makita niya si Lyra. Dahang-dahang lumapit sa kanya. Maya-maya pa, nang nasa tabi niya na ito, ay itinaas nito ang kanyang isang kamay. Dahil sa liwanag ng buwan, ay kitang-kita niya ang unti-unting paghaba ng kuko nito na nagmistulang matalim na karit at nakahanda ng itara sa kanyang dibdib. Isang nakakabinging sigaw mula kay Lyra ang kanyang narinig at kasabay nun ay ang pagbaon nito ng kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Sumuka ng dugo si Homer at napaigik dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman habang pinipilas ang kanyang laman, at ang huli niyang nakita bago siya malagutan ng hininga ay nang itaas ni Lyra ang kanyang puso at kinain yon. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata bago nang isay at nawalan na ng buhay.
Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Lira at ng kanilang mga kababaryo dahil ganap na ngang tinanggap ni Lira ang pagiging bagong aswang nito. Samantala, ang mag-aama naman ay umalis na sa plaza at iniwan na ang katawan ni Homer habang pinagpipiestahan ng mga gutob na aswang. Kailangan din nilang gawin yon dahil tulad nila, may mga pagkakataon din na nagiging tuso ang mga aswang. Dalian mo, at baka mamaya mawala sila sa kanilang sarili at baka makalimutan nilang kasangga nila tayo. Mas mainam na nag-iingat. Agad nilang isinara ang pinto ng kanilang bahay at nagkulong ang apat sa loob ng silid ng kanilang mga magulang. At doon nila hinintay ang panibagong pagsikat ng araw. Nakatulog naman sila ng payapa at tahimik sa kabila ng kakilakilabot na nangyari sa magdamag. At kinabukasan, paggising nila ay muli nilang pinagplanuhan ang gagawin nilang pagdadala ng mga tao para sa muling pagdiriwang ng pista sa Baryo Tinago.